Namimilipit sa sakit si Angela. Napalakas ang tulak sa kanya ng babae ni Ryan. Lalo pat hindi niya yun napaghandaan. Nataranta naman ang dalawa. Hindi alam ng mga ito kung ano ang gagawin. Hanggang sa mumukas ang pintuan ng boarding house at iniluwa doon ang manager ni Ryan. "Jella?" Tawag nito kay Angela na namimilipit sa sakit. Hindi kasi siya mapalagay habang nasa opisina siya, kaya naisipan niyang balikan si Angela. Walang pag-aatubiling binuhat niya ito at dinala sa sasakyan nito. Laking pagkagulat naman ng asawa nito nang makita niya ito na buhat-buhat si Angela. "Han, buksan mo ang backseat. Kailangan nating madalang batang to sa ospital." Nataranta namang sumunod ito sa utos ng asawa. "Ano bang nangyari?" Tanong nito sa asawa. "Hindi ko alam, basta pagpasok ko nakabulagta na yung bata." Ani nito na nakatuon ng mata sa daan habang nagdadrive. "Diyos ko, ano ba nangyari sa Ryan na yan? Kung ako lang ang ina ni Angela, hindi ko nahahayaan na makalapit pa ang gagong yun sa anak ko." Galit na sabi ng asawa ng manager ni Ryan habang hawak si Angela. Nang makarating sila sa hospital ay doon lang nila nalaman na buntis pala si Angela at ang sabi ng doktor na kunan na ito dahil sa daming lumabas na dugo sa kanya. Pagkatapos itong maasikaso ng doktor ay inilipat ito sa ward. Ang mag-asawang Cruz pa rin ang nagbabantay sa kanya. Simula nang malaman niyang nalaglag ang bata sa sinapupunan niya ay lagi na lang siyang umiiyak. "Jella, ayusin mo ang sarili mo. Tinawagan ko ng mama mo. 2 araw ka na dito pero ganyan pa rin ang ganyan." Ani ni Mrs. Cruz sa kanya. "Sorry po ma'am, naabala ko pa po kayo. Hindi ko kasi alam kung anong masakit. Masakit dahil sa pagkalaglag ng dinadala ko. O masakit dahil naaktuhan ng 2 mata ko na may babae ang asawa ko. Nagtitiis naman ako para sa anak namin. Dahil hindi ko gusto na lalaki siya ng walang ama. Trinay ko naman na maging maayos kami. Binigyan ko na siya ng second chance para maayos namin kung ano man ang binuo namin. Siguro nga hindi kami para sa isa't isa. Nakakapagod na kasi magpakatanga. Nakakapagod ng umasa na magbabago siya. Nakakapagod na maghintay sa kanya na maging responsable siyang ama at asawa sa amin." Ani nito habang lumuluha. "Tahan na. Ang isipin mo na lang ginawa mo ng lahat. Binigyan mo na siya ng second chance. At least someday kung hindi man maging buo ang pamilya mo, alam mong sinubukan mo. Para pagdating ng araw walang what if na katanungan sa isip mo." Ani nito kay Angela. Sa 2 araw siyang nasa hospital, hindi nagpakita sa kanya si Ryan pero nakabuo na siya ng pasya. Makikipaghiwalay siya sa kanyang asawa. Dumating ang kanyang ina. "Anak!" Sabay yakap kay Angela, kaya naman mas lalo siyang napahagulgol. "Mang?" Utal na tawag nito sa ina. "Alam ko nang nangyari. Hindi mo na kailangan magpaliwanag. Nasa sayo ang desisyon, anak. Pero kung ako ang tatanungin, hindi ko na gustong makipagbalikan ka pa sa asawa mo. Bata ka pa, marami pang oportunidad na darating sa'yo. Nandito lang kaming pamilya mo na nakahanda na damayan ka sa lahat ng magiging desisyon mo." Ani ng ina niya habang hinahagod ang likod niya. Makalipas ang 3 araw ay nakalabas na siya ng hospital. Nagpapasalamat siya sa mag-asawang Cruz. "Maraming salamat po sa inyong 2, ma'am. Sir." Ani nito saka nakipagkamay. "Walang anuman, iha. Magdesisyon ka ng tama. Hindi lang para sa anak mo kundi para sa sarili mo." Ani ng ginang sa kanya. "Opo, salamat po ulit." Tumango naman ang mag-asawa bilang tugon sa kanya. Ilang araw siyang nasa bahay lang nila hanggang sa maisipan niyang pumunta ng munisipyo para i-check ang marriage contract nila ni Ryan. "Iha, hindi talaga namin makita ang record ng marriage contract niyo." Ani ng registrar na napagtanungan niya. "Paano po nangyari yon?" Tanong nito. "Ganito na lang, hintayin mo na lang ang sekretary ni attorney, baka hindi niya pa na-file yon." Suhestyon nito. Naghintay nga siya ng ilang sandali hanggang sa dumating na ang sekretary ng abogado na nagkasal sa kanila. "Ikaw ba yung naghahanap ng record niyo sa marriage contract?" Tanong nito. "Opo ma'am," sagot ni Angela. "Write your name and your husband name. Date kung kailan kayo kinasal at taon." Ani nito saka ibinigay kay Angela ang isang malinis na papel. Mga ilang sandali pang paghahanap ng record nila ay ipinaliwanag sa kanya kung bakit wala silang marriage contract.
Hindi na process ang marriage contract nyo dahil kailangan nyo pang i-comply lahat ng requirements katulad ng mga sumusunod. Senomar, barangay clearance, birth certificate, confirmation certificate, valid ID, marriage council at family planning seminar. Pagkatapos nito, ipaserox ang mga ito at pumunta ka sa City Hall para ma-process ang mga ito. Paliwanag sa kanya ng sekretary. Ang haba ng sinabi nito ay isa lang ang naiintindihan ni Angela. And valid ang kasal nila ni Ryan dahil hindi nila na-process ang mga requirements. Ibig sabihin po, invalid ang kasal namin kapag hindi namin na-process ang requirements? Tanong pa rin ito para makasiguro. Ilang taon nang nakalipas, iha. Ngayon nyo lang ulit binalikan? Takang tanong nito. Naging busy po kasi kami, kaya po ako pumunta ngayon dito dahil gusto ko lang po makasiguro kung na-process ba talagang marriage contract namin. Ani nito. May problema ba? Paano naman namin yun mapaprocess kung hindi kayo nakapasa ng requirements? Tanong nito. Wala naman pong problema. Pagkakaila nito. Kung hindi nyo yan maprocess, wala kayong magiging marriage contract. Invalid ang kasal nyo. Isa lang ang ibig sabihin, hindi kayo kasal ng asawa mo. Kung gusto nyong maiprocess, kailangan madaliin nyo. Dahil this year magre-retire na si attorney na kumasal sa inyo. Iba na ang papalit sa kanya. Maaaring matabunan ng papeles nyo or baka matapon na nila ito. Paliwanag niya kay Angela. Parang gustong magbunyi ni Angela. Hindi sila kasal ni Ryan. Invalid yon. Hindi siya nakatali sa huli. Agad niyang binalita yon sa ina na ikinatuwa naman nito. Mang, nakapagdesisyon na po ako. Makikipaghiwalay na ako kay Ryan. Ani nito sa ina. Kung yan ang gusto, susuportahan ka namin. Nilapitan naman itong ina sa kaniyakap. Salamat, Mang. Kahit hindi man ako perpektong anak nyo, nandyan pa rin kayo para suportahan nyo ako sa lahat ng desisyon ko. Sana balang araw, makabawi ako sa lahat ng ginawa nyo sa akin. Nagrebelde ako dahil sa pagiging irresponsable ni Papang, pero wala yung mabuting dinulot sa aking buhay. Hindi ko man maitatama ang pagkakamali ko. Sisikapin ko naman na sa pagkakataong ito, magiging mabuting anak na ako sa inyo. Salamat sa inyo ni Papang. Ani nito sa ina na lumuluha din. Marami siyang natutunan sa nangyari sa buhay niya. Hindi niya yun pagsisisihan dahil may isa naman siyang anghel na magbibigay sa kanya ng bagong buhay. Ilang linggo din bago nagpakita si Ryan sa kanya. Sa pagkakataong ito kasama niya ng magulang nito at mga kapatid. Kung ano man ang problema niyong dalawa, ayusin niyo para sa anak niyo. Ani ng ama ni Ryan. Sorry po, maaaring hindi niyo po alam kung ilang beses ko nang binigyan si Ryan ng chance. Sa pagkakataong ito, sarado na po ang puso ko sa kanya. Maging ama muna siya sa anak niya. Ipakita niya munang kaya niya na ang obligasyon niya bilang ama sa anak ko. Kapag ginawa niya yon, baka maaaring mapatawad ko pa siya. Ilang babae pa bang dadaan sa kanya? Ilang pagkakataon pa ba na hindi siya maging ama sa anak namin? Nakakapagod na po maghintay. Napapagod na rin po akong umintindi. Nakakapagod na rin na pakisamahan ng isang tulad niya na hindi ko alam kung anong plano sa buhay. Mas mabuti na pong maghiwalay kami kesa naman lulubog lilitaw siya sa amin ng anak niya. Ani ni Angela sa ama ni Ryan. Paano ko mapapatunayan sa'yo na nagbago na ako kung hindi tayo magsasama? Paano ko gagampanan ng pagiging ama ko kung gusto mo magkahiwalay tayo? Lakas loob na tanong ni Ryan na para bang nasisiguro niyang patatawarin siya ni Angela. Magagawa mo ang obligasyon mo bilang ama sa anak mo kahit magkahiwalay tayo. Kung gusto mong magbago, ipakita mo. Baka sakaling lumambot ang puso ko at ako na mismong lalapit sa'yo. Sagot ni Angela sa kanya. Bakit ba gusto mong makipaghiwalay sa akin? May bago ka na ba? Kung meron man, hindi ka magiging kanya. Kasal tayo. Ani pa nito kay Angela. Kasal? Sigurado kang kasal tayo? Hindi na process ang marriage contract natin. Kaya invalid ang kasal natin. Kaya wag mong gawing pantakot yung sinabi mong kasal. Dahil kung alam ko lang na dati pa na invalid yung kasal natin, di sana matagal na ako nakipaghiwalay sa'yo. Ani ni Angela. Lumuhod na naman ito sa harapan ni Angela. Pero sa pagkakataong ito, naging bato na siya. Pinanindigan niya ang desisyon niya. Matapos ang usapang yun, wala na rin nagawa ang pamilya ni Ryan sa desisyon ni Angela. Matapang niya iyong pinanindigan. Para naman siyang nabunutan ng tinik sa dibdib.
Magsisimula siya sa bagong kabanata ng buhay niya kasama ang anak nito. Kahit lumuhod at umiyak pa si Ryan, buo na ang pasya niya. Wala nang magagawa ang pagluhod at pag-iyak mo. Nakapagdesisyon na ako. Kung gusto mong maging ama sa anak natin, walang problema. Open ka sa kanya anytime. Ani to kay Ryan. Sabay baling sa pamilya ni Ryan. Kahit kayo din po, anytime pwede niyong makita si baby. Ani niya saka magalang na nagpaalam sa lahat. Laglag ang balikat na niligpit ni Ryan ang mga gamit niya sa bahay nila ni Angela. Magsisiman siya, wala na rin siyang magagawa. Sumama na siya sa kanyang magulang na umuwi sa bahay nila. Wala kang ibang sisisihin kundi ang sarili mo, kaya harapin mo yan. Ani ng ina nito sa kanya. Parang gusto niyang magwala dahil sa galit. Galit dahil hindi siya pinatawad ni Angela. Galit dahil pati mga magulang niya ay kinasusuklaman siya. Lumipas ang araw at buwan. Masayang namumuhay ang mag-ina. Nakabalik na sa trabaho si Angela sa mall na pinagtatrabahuhan niya dati. Kung tutuusin pala, kayang-kaya niya namang buhayin ang anak. Siya lang ata ang hiwalay sa asawa na masaya. Nag-focus siya sa kanyang trabaho. Anak at pamilya niya na lang ang iniisip niya. Gusto niyang makabawi sa mga kapatid at magulang niya. Kaya lahat ng pagkakayod ay ginawa niya. Jella, attend ka sa birthday ko? Ani ng isa sa mga naging kaibigan niya sa mall. Kailan ba? Tanong nito. Bukas, magbabar hopping tayo kasama sina ma'am. Ani nito na ang tinutukoy ay ang department head nila. Oops! Don't tell me na nagdadalawang isip ka. Minsan naman bigyan mo ng break ang sarili mo. Masyado kang seryoso sa trabaho. Ani pa nito. Alam mo naman ang nakaraan ko. Ayoko nang magkamali ulit. Kaya kung kaya kong iwasan ng mga ganyang bagay, iiwasan ko. Sagot nito sa kaibigan. Jella, pinagdaanan mo na yun, di ba? Bakit ka natatakot sa nakaraan kung alam mo naman na kaya mo nang harapin ang kasalukuyan? Niyaya kita para naman makapag-relax ka. Para naman masubukan mo mga bagay na iniskip mo sa pagkadalaga mo. Hindi kita yayayain para maging tulad ka na naman sa nakaraan. Gusto ko lang masaya ka. Masubukan ng mga bagay-bagay, pero alam dapat ang limitasyon. Ani nito kay Angela. Sus, dami mo pang sinabi. Oo, nasasama na ako. Ani nito sa kaibigan. Yes! Para namang nanalo sa loto na sigaw ng kaibigan niya. Kinabukasan pumunta nga sila sa isang bar. Halos lahat sila magkakatrabaho. Inuman, sayawan at tawanan ang nangyari. Nag-enjoy silang lahat. Pati si Angela ay nag-enjoy. Ito palang mga bagay na na-skip niya sa buhay niya simula nang magkaanak siya. Ang mag-enjoy na kasama ang mga kaibigan. May natutunan na naman siya. Pwedeng mag-enjoy kasama ang mga kaibigan. Basta alam mo kung hanggang saan ang limitasyon mo. Natapos ang gabing yon na masaya. Natagpuan niya ang sarili niya na hindi naman kailangan ng isang lalaki para mapangiti. Masaya ka dahil may mga kaibigan at pamilya na pwedeng magpasaya at magmamahal sa iyo ng totoo. Pinatunayan niya sa pamilya niya na makakabangon siya sa kanyang pagkakadapa. Kahit gaano siya kabisi sa trabaho ay sinigurado niyang may oras pa rin siya sa anak niya. Matuling lumipas ang araw at buwan. Mag-iisang taon na pala silang hiwalay ni Ryan. Wala na siyang balita dito simula ng huling pag-uusap nila. Dumating ang ama niya galing abroad. Napag-usapan nila na pag-aaralin siya kahit 2 taong kurso lang. Hindi niya naman yun tinanggihan dahil alam niyang yun ang makakabuti sa kanya at sa anak niya. Taon pa ang lumipas. Nakapagtapos siya ng kanyang pag-aaral sa kursong HRM. Agad siyang nag-apply sa abroad para makabawi sa mga magulang. Kahit labag sa loob na iwan ng anak ay ginawa niya para sa kinabukasan nito. Anak, mag-iingat ka dun ha? Pwede naman na dito ka na lang magtrabaho. Ani ng ina niya. Mang, kakayanin ko po para po sa inyo at sa anak ko. Babawi po ako sa lahat ng nagawa ko sa inyo. Ani nito sa ina habang nagliligpit siya ng gamit sa bag niya. Nag-apply siya bilang isang waitress sa Dubai. Kailangan niyang gawin yon para mabigyan ng magandang buhay ang anak. Kahit pang kapalit noon ay ang malayo sa pamilya. Halos 1 buwan na siya sa Dubai, pero iyak pa rin siya ng iyak dahil miss na miss niya na ang anak. Hindi pala ganun kadali pag sa ibang bansa ka. Kahit pa sabihin man nating lakasan lang ng loob, nangingibabaw pa rin ang pangungulila sa pamilya. Why you always crying? Tanong ng manager niya sa kanya nang pinatawag siya. I'm sorry ma'am, I just missed my family. Ani nito. I understand your situation, but you need to be strong for them.
You come here to work to earn the money for your family future. So you must to concentrate on your work. Ani ng manager niya. I'm sorry again, ma'am. Hinging paumanhin nito. You don't need to apologize, just do your job well. Ani nito. Pagkatapos ng pag-uusap na yun ay sinikap ni Angela na wag na munang isipin ang pangungulila niya sa anak. Kailangan niya magsakripisyo para dito. Hanggang sa makasahod na siya, bumili agad siya ng bagong cellphone para makagamit ng social media na sabi ng mga katrabaho niya. Malaking tulong daw yun sa pangungulila niya sa pamilya niya. At tama nga ang mga ito, kahit papano naka-adjust na siya sa malayong lugar. Hanggang isang gabi, habang nagche-check siya ng Facebook niya, biglang may nag-friend request sa kanya. Si Adrian. Nagdadalawang isip naman siyang i-accept iyon, kaya hinayaan niya na muna. Alam niya sa sarili niyang mahal niya pa si Adrian. Pero isasantabi niya yon para sa anak niya at para na rin kay Adrian. Ayaw niya na gumawa ulit ng maling desisyon. Tama na yung ilang beses siyang naging tanga at nagpakatanga. Ilang araw at linggong lumipas. Kahit papaano na-enjoy na niya ang trabaho niya sa ibang bansa. Nalampasan niya na ang sinasabi nila na stage of adjustment. Nagbabasa siya ng pocketbook niya nang tumunog ang cellphone niya. Day off niya ngayon. Pero hindi siya lumabas. Gusto niya lang magpahinga. Hello? Ani nito sa malambing na boses. Napaupo naman ng matuwid si Angela. Adrian? Paano mo nakuha ang number ko? Tanong nito sa huli. Kay Ann. Kailangan ko pa talaga magmakaawa sa kanya para lang makuha kong number mo. Sagot naman nito. Adrian, tanging nasabi niya. Alam niyang nandito din si Adrian sa Dubai, pero hindi niya inisip na magkukrus ang landas nila. Matagal na ako nag-friend request sa'yo pero hindi mo naman ina-accept. May himig pagtatampo na sabi nito. Alam mo naman ang dahilan, di ba? Ani niya. Yun na nga eh. Wala akong kaalam-alam kung bakit mo ko iniiwasan. Gusto lang naman kitang makita lalo pat sa iisang bansa lang tayo. Ani nito, napabuntong hininga naman siya. Alam mo naman na iniiwasan kita dahil ayoko ng gulo, lalo na sa'yo. Ano bang gulong iniiwasan mo, Jella? Please, kita naman tayo, bago ako magpakasal. Sa narinig ay biglang lumuwag ang hawak niya sa cellphone niya. Magpapakasal ka na? Tanong niya. Oo, maikling sagot nito. Sa bagay ilang taon na din naman sila noong girlfriend nito. Bakit magtataka pa siya? Okay, kita tayo. Kailan ka ba available? Tanong nito kay Adrian. Wala naman sigurong masama kung makikipagkita siya kay Adrian. Beside, matagal na naman nila natuldukan ng sa kanila. Masyado lang siguro siyang umaasa na hanggang ngayon, siya pa rin ang mahal ni Adrian. Day off ko ngayon, sabi nito kay Angela. Kaya ng araw na yon ay nakipagkita siya kay Adrian. Sa Dubai Mall nila napagkasunduan na magkikita. Agad niya namang nakita si Adrian na naghihintay sa entrance ng mall. Kanina ka pa ba? Tanong nito kay Adrian. Nope, kakarating ko lang din. Ani nito. Halika na, kain muna tayo. Aya sa kanya ng binata sabay kuha ng kamay niya at sabay silang pumasok sa mall. Namamawis na ang kamay ko. Ani nito nang mapansin na kanina pa nakahawak ang palad nito sa palad niya. Kumuha ito ng panyo saka pinunasan yon. Katulad ng ginagawa nito noong magkasintahan pa sila. Parang gustong maiyak ni Angela. Parang gusto niyang haplusin ang mukha ni Adrian para maparamdam niya sa binata ang pagmamahal niya. Pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Dahil alam niyang pag ginawa niya yon, babalik sila sa dati ni Adrian. Ayaw niyang may masaktan na naman siya. Dahil alam niyang mahal na mahal ito ng girlfriend niya. O mas tamang sabihin na fiancé nito. Nag-order na sila at kumain. Pagkatapos kumain ay niyaya siya ni Adrian manood ng sine. Parang nagde-date lang silang dalawa. Dapat nagtitipid ka na. Sooner or later magkakapamilya ka na. Mas maganda pa rin na may ipon ka. Ani nito kay Adrian nang matapos silang manood ng sine. Bumili ito ng snacks nila kaya pumunta sila sa hindi masyadong mataong park. Umupo sila sa isang bench habang nag-uusap. Ano ka ba? Ngayon lang kita na libre, pipigilan mo pa. Kunuway pagtatampo nito. Hinurot niya naman ito sa ilong dahil cute na cute siya sa itsura ng binata habang nakabusangot. Ikaw, huwag kang umakting dyan na parang may utang ako sa'yo. Ani nito, hinagip naman ni Adrian ang kamay saka umupo ito sa harapan niya. Malaki ang utang ko sa'yo. Panimula nito na ikinapagtaka ni Angela.
Kulang pa tong panlilibre ko sa'yo kung tutuusin. Dahil kung ano man ang narating ko ngayon, ikaw ang dahilan. Kung wala ka baka isa pa rin akong magsasaka. Dahil sa'yo, I tried to strive. Dahil ang nasa isip ko noon ay kailangan kong magsumika para mabigyan kita ng magandang buhay. Para hindi ka na masasaktan ng papa mo. Para maranasan mong buhay prinsesa na ako ang kasama. Ani nito na nagpaluha kay Angela. Please, we already talked about this, right? Ani nito. Yes, I know. I just want to let you know lang naman na ikaw ang dahilan ng tagumpay ko. Alam mo ba nang mabalitaan kong hiwalay na kayo ng asawa mo, ang saya-saya ko. Dahil sa isip ko may pag-asa na ako sa'yo. Pero hindi pala ganun kadali yun. Dahil may tao pala akong masasaktan. Paliwanag ni Adrian sa kanya. Wala siyang masabi. Hinayaan niya na lang ang binata na magsalita. Alam mo ba, bakit kita niyaya ngayon? Dahil gusto kong tanungin ka sa huling pagkakataon. Ani nito. Anong ibig mong sabihin? Sa kinakabahang tanong ni Angela. Jella, pag sinabi ko bang hihiwalayan ko siya, magpapakasal ka ba sa akin? Tanong nito na animoy napakasimple ng sagot. Adrian, ano bang pinagsasabi mo? Pilit niyang kinakalma ang sarili dahil parang gusto niyang sagutin ang tanong ni Adrian na oo. Pero naisip niya ang anak niya. Being with Adrian in the future is like a gamble. Isang sugal na walang kasiguraduhan kung siya ay mananalo. She don't want to risk again. Lalo pat may anak siyang nangangailangan ng isang ina. She's willing to sacrifice her own feelings to Adrian para lang sa anak niya. Tama na yung naranasan niyang magmahal at mahalin ng isang katulad ni Adrian. Please, Jella. Pakiusap nito. Alam mong hindi pwede. Ikakasal ka na at ako masaya na ako na ang anak ko lang ang kasama ko. Kahit pa sabihin kong mahal kita, hindi pa rin ako susugal sa pagmamahal ko sa'yo dahil ramdam kong hindi tayong nakatadhana. So please, wag na nating ipilit. Ani ni Angela kay Adrian. Hilam sa luha na inabot ni Adrian ang mukha ni Angela. Siguro nga hindi tayo tinadhana ngayon. Pero umaasa pa rin ako na sa kabilang buhay. Ikaw na at ako. Hindi na rin mapigilan ni Angela ang lumuha. Si Adrian ang pinakamagandang pahina ng buhay niya. Mahal nila ang isa't isa pero hindi silang nakatadhana. Pagkatapos ng madamdaming usapan nila, ay nalaman niyang pauwi na pala ito sa Pilipinas sa susunod na araw. Kaya naman sinulit nila ang huling araw na silang dalawa lang. Naglibot sila sa Dubai, kumain, tumawa at nagkwentuhan. Dahil alam nilang dalawa na pagkatapos ng araw na yon, ibabaon na nila kung ano man ang naramdaman nila sa isa't isa. Si Adrian para sa kanyang magiging asawa at siya naman ay para sa kanyang anak. Nagkahiwalay silang dalawa na magaan ng pakiramdam. Siguro nga natanggap na nila na hindi talaga sila para sa isa't isa. Lumipas ang panahon. Natapos ang kontrata niya. Nakaipon siya para makapag-umpisa ng pinaplanong business niya. Umuwi na siya sa Pilipinas at ginampanan ng pagiging ina sa anak niya. Nabalitaan niya nagpakasal na nga si Adrian. Si Raya naman ay nag-asawang muli at may anak na rin ito sa bagong asawa. Hindi naman importante kung ilang beses kang nadapa at nagpakatanga. Ang importante ay kung paano ka babangon sa pagkakadapa. Tinatanaw niya ngayon ang pinapatayo niyang restaurant na may ngiti sa labi. Ilang beses siyang nadapa, ilang beses naging tanga. Pero ito siya ngayon. Buo ang pagkatao dahil sa kanyang anak at sa dagumpay na nakamtan. Kung naging tanga man siya noon, ginawa niya lang ang nararapat. Para sa huli wala na siyang pagsisisi. Ang maging batang inay hindi madali. Kailangan bago mo pasukin ang pagiging ina, handa ka. Siguraduhin mong kaya mo. Dahil ang pagiging inay napakahirap. Dapat handa ka ding isakripisyo ang sarili mong kaligayahan para sa anak mo. Dahil isang buhay din ang nakasalalay sa mga kamay mo bilang ina. Naranasan niya lahat ng hirap. Pero nalampasan niya yon. Tiwala at pananalig lang ang kailangan. Sa ngayon mamumuhay sila ng kanyang anak at kanyang pamilya ng maayos, masaya at matiwasay. Lalo pat malaki na ang pinagbago ng kanilang ama. Marahil tama nga ang kasabihan. Things happens for a reason. Masarap sa piling na madapa ka man ay may pamilya pa din na pilit kang binabangon para maging buo ulit. Yung hindi pinaramdam sa'yo ang lahat ng pagkakamaling ginawa mo. Bagkos kasama mo sila para gabayan ka na maunawaan mo na lahat ng sakripisyo nila para sa'yo. Naging batang ina ka man, hindi yun magiging hadlang para maabot mo ang pangarap mo. Hindi man tumibok muli ang puso ni Angela
Darating ang araw, darating din ang tamang tao para sa kanya. Sa ngayon, masaya siya sa piling ng kanyang pamilya na nagsilbing inspirasyon niya sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Maraming salamat sa lahat ng aking tagapakinig. Sana ay may natutunan kayong aral na pwede niyong mai-apply sa ating pang-araw-araw na buhay. Mag-ingat po kayong lahat. Hanggang sa susunod pong kwento.